sa ngayon. Okay, Brother Nim. Praise the Lord. Sa Tagalog po sabi dito, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya ang sinabi ni Panginoong Hesus yun kanina, kapag patuloy ka kumakatok sa kaibigan mo, talagang bubuksan ka niya. Dahil mayroon kang tinatawag na opportunity. Ano yung opportunity sa Tagalog, Brother Nero? Opportunity. Patuloy mo na ikaw ay tumatawag. Ibig sabihin, hindi ka huminto. You are praying without ceasing. Ibang mga tao, pag panalangin, 1 segundo, 1 minuto, tapos na. Tayo ay patuloy na nanalangin. Nakausap ko nga yung isang sister doon sa Amerika, sabi niya, alam mo Pastor, nananalangin ako 3 hours sa umaga, 3 hours din sa hapon. Sobra naman niya sister, sabi niya, kasi gusto ko talagang maramdaman yung presensya ng Panginoon. Yung 3 hours na yun, kung talagang i-focus mo yung worship mo sa Panginoon, sigurado, matouch mo talaga ang presensya ng Panginoon. Sabi siya, Amen. Pero kung nagpamadali ka, kasi simulan mo lang mapanalangin, pagkatapos ayaw mo na, wala naman eh. Di, wala na rin. Dahil ikaw hindi nakapokus ng mind. In order to receive the Holy Ghost, yung mga nakaraan mo dapat kalimutan mo na, pinagsisiyan mo na, at nangako ka sa Panginoon na hindi mo na gagawin muli. Shall we say Amen? Shall we say Amen? Ang pangako na yan ay hindi po pangako sa tao, kundi pangako mo yan sa Panginoon. Na kung sakaling gagawin mo yung pangako na yan, alam ng Panginoon ang pintig ng puso mo at ang takbo ng utak mo. Alam niya kung talagang seryoso ka na gagawin niya o hindi. Amen. Pero kung nagsasalita ka lang, ngunit hindi po yan ang laman ng isip mo, alam din ng Panginoon na yan ay pahapyaw lamang. Shall we say Amen? Marami pong mga tao na nakaka-receive ng Holy Ghost bago po sila nabaptisan sa tubig. Mayroon din mga tao na naka-receive ng Holy Ghost pagkatapos po sila nabaptisan sa tubig in Jesus' name. Ngunit napakarami rin mga tao na it took them 30 years bago po sila naka-receive ng Holy Ghost. 30 anyos. Bakit po? Dahil po hindi po sila talaga nagbabago. Amen. Ang pag-receive po ng Holy Ghost, pakita at ipadama mo sa Panginoon na talagang ikaw ay magbabago. Amen. Na alisin mo na talaga yung mga masasama mong ginagawa. Noon pa, alam mo na yan. At ikaw mismo maka-examine ang iyong sarili. You will be able to examine yourself. Examinin mo ang sarili mo. Ikaw ba ay karapat-dapat na tumanggap ng Holy Ghost? Alam mo yan eh. Kung ikaw karapat-dapat, kung hindi ka karapat-dapat, nagsik ka lang ng Holy Ghost, napakitang tao ka lang. Amen. Alam mo, may ginagawa ka pa na hindi tama. Alam mo yun. Pagdating dito, ikaw talagang grabe magsik ng Holy Ghost. Pero wala rin. Dahil hindi ka pa karapat-dapat. Hindi ka pa nagsisi. Yun po ang unang susi. Based sa ating 5 susi na yan, number 1 is faith. According to Hebrews 11:1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things which are not seen. Pakibasa sa Tagalog, Brother niya. Praise the Lord. Sa rito, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yan po ang pananampalataya ay naniniwala po tayo, we believe on things which are not seen. If you have seen those things and you believe it, it's not faith. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things which are not seen. Ang ebidensya po ng mga bagay na hindi nakikita, katulad ng Holy Ghost, hindi po natin nakikita. Ngunit kung tayo may pananampalataya, matatanggap talaga natin ang Holy Ghost ngayong umaga. Shall we say Amen? Shall we say Amen? Hindi na kailangan ng mga matagal pa na pagsasamba. Kung ikaw'y talagang handang-handa na, matatanggap ka na ngayon
I'll give you an example. Halimbawa, ikaw ay antok na. Paghiga mo, dahil antok ka, siyempre tulog ka na. Pero hindi ka pa inaantok, nakahiga ka na, paikot-ikot ka sa higaan mo. Hindi ka makatulog dahil hindi ka naman inaantok. Kung ano-ano na naisip mo, may imagine mo na yung mga nakaraan mo. Pero kung antok ka na, paghiga mo pa lang sa higaan mo, immediately, few minutes lang tulog ka na. Maririnig mo na umahagok ka na. Yung katabi mo umahagok. Ngunit po mga kapatid, by this time, once you want to receive the Holy Ghost, you can immediately receive the Holy Ghost once you are ready to receive the Holy Ghost. Shall we say amen? Katulad lang po yan ng baso. Ang baso po, hawakan mo. Buhusan mo ng tubig. Kung ang baso po ay bumubuhos ka dito ng tubig, nandito ang baso, hindi talaga yan mapupuno ng tubig. Kung dito dumadaloy ang tubig, dito ka maglagay ng baso upang mapuno. Ngunit kung puno ng baso, kahit daluyan mo pa ng maraming tubig yan, aapaw at aapaw lang yan, ang tubig na yan. Ganyan na rin po, kailangan i-empty muna natin ang ating mga sarili upang magkakaroon ng space ang Holy Ghost sa ating puso. Sa pamagitan po ng pangalawang susi, yung pagsisisi, repentance. Repentance is to walk about face. Halimbawa, nandito ang kasalanan, about face ka. And then walk away from the sins of this world. Kailan po natin yung kasalanan yan na mawaksi po sa ating buhay. Shall we say amen? Shall we say amen? Sa pamagitan ng tunay na pagsisisi, kailangan natin gagawin ito. Hindi pakitang tao lamang sa ibang mga tao, kundi sa pamagitan ng pagsisisi na ituanan natin ang ating mga previous na mga masamang ginagawa sa harapan ng Panginoon. Yan po ang pangalawang susi, yung repentance. Ang pangatlong susi po, ang tinatawag nating water baptism in Jesus' name. Na ito po ay gaganapin natin mamaya para kay Sister Elizabeth. Water baptism in Jesus' name ay para po ito para sa ugasan ng ating mga kasalanan. According to Acts 2:38, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. At kailangan natin po matanggap natin ang banal na Espiritu upang ito pong banal na Espiritu, ang pang-apat na susi, ang tinatawag na outpouring of the gift of the Holy Ghost. After we have been baptized in the name of Jesus Christ, kailangan po natin matanggap po ang banal na Espiritu at mayroon po tayong initial evidence of speaking in other tongues as the Spirit of God give us utterance. At kasama pa po dito ang tinatawag na unspeakable joy. Mararamdaman po natin ang hindi mapapaliwanag na kaligayahan. At pagkatapos po niyan, may makikita pa tayo ng mga pangitain or visions. Amen. Habang tayo nakakaramdam ng presensya ng Holy Ghost na mainit na malamig na bagay na dumadaloy po sa buong katawan natin. Parang kuryente po yan. Na nangunguryente, pero hindi naman masakit na kuryente. Parang kuryente na very gentle touch. Ngunit po kapag halimbawa may doubt ka, pag-touch sa'yo ng Holy Ghost, alis po siya. Dahil may doubt ka. Pero kung alis po, pag hindi po pairalin, wala ka talagang pagdududa, the Holy Ghost will come into you. Shall we say amen? Ang mali ko lang noon, pag matouch na ako, sumisigaw ako ng sumisigaw. Dapat pala marunong ka magdala kung paano po siya makapasok. Shall we say amen? Huwag ka lang magpanik. Pag natouch ka, tuloy-tuloy yung purihin siya. Amen. Nagpapanik ako noon, kaya umalis po siya. Pag-touch sa akin, panik ako. Alis po siya. Ngunit pag alam mo na yung technique, pag touch ng presence ng Holy Ghost, ayan mo lang, tuloy-tuloy ka lang makipag-usap sa kanya. You don't need to shout. Kausapin mo siya ng manumanay, tuloy-tuloy na makipag-usap. Then the Holy Ghost will come into you. And you must forget everything. Kailangan po kalimutan mong lahat at mawawala ka sa sarili mo for split second. Pag mawala ka na sa sarili mo for split second, pagpasok niya, maririnig mo rin na ikaw ay nagsasalita ng iba't ibang wika. At pagkatapos mo niyan, ang pang-limang susi ay ang endurance.
panatiling tapat hanggang sa wakas. At yan po ang ginagawa natin ngayon. According to Matthew 24:13, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Tayo po ay nanatiling tapat sa Panginoon hanggang sa wakas. Lahat po ng mga programa niya, lahat po ng mga palatuntunan niya, lahat po ng mga salita niya, sinusunod natin. Sabi sa Amen. Napakarami po kanyang mga salita dito, ngunit para sa ating mga hintil, ang kanyang sinabi lamang ang Acts chapter 15 verse 20. Shall we say, praise the Lord? Ano po ba ang Acts 15:20? But that we write unto them, that we trouble not them, which are the Gentiles come among the Gentiles from God. That we trouble not them, and we write unto them to abstain from pollutions of idols, from fornication, from things strangled, and from blood. Apat lang po yan ang kanyang iniwan sa atin. Basahin natin, Acts 15:20. Praise the Lord. Sa Tagalog po, sabi rito, kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahawa sa Diyos-Diyusan at sa pakikiapid at sa binikti at sa dugo. Yan lamang po, apat na yan, na para sa atin ng mga hintil. Na dapat umalis po tayo dyan, magpalayo po tayo sa mga kahawa sa Diyos-Diyosan. Kasi mga hintil po, katulad ng pinanggalingan natin, ay palaging nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan. Mga pagano, Romano, Katoliko. At naghahandog pa sa mga Diyos-Diyosan. Magluluto po sa pista ng mga pagkain. Kukuha po ng konting pagkain at iatak po doon sa remoto. Yan po, dapat huwag na natin gagawin yun. Amen. Sa pakikiapid, dalawang klaseng pakikiapid po ito. Physical at saka spiritual. Ang physical na pakikiapid, alam na natin yan, na kapag ikaw ay mayroon ng commitment sa asawa mo o sa bana mo, huwag ka na makikipag-commit sa ibang mga lalaki o babae. Sabi sa Amen. Huwag ka na magkaroon ng sexual relationship doon. Alam natin yan. Ngunit ang spiritual na pakikiapid, mga kapatid, ay kung ikain about this one na in Jesus' name, hindi ka na pwede magsimba pa sa ibang mga reliyon na hindi po sila naniniwala sa one God o sa oneness doctrine at naniniwala sa Acts 2:38. Kung gagawin mo yan, nakakumit ka na ng tinatawag na spiritual na pakikiapid, sigurado po, ayaw ng Panginoon doon. At yan po ay maka-apekto rin sa kaligtasan mo. At pangatlo po, yung mga binigti. Yung pagkain mga karne na, di ba, hindi nakalabas yung dugo. Tapos, lulutuin mo yan, kakainin mo yan, nagkasala ka na po ng mga pagkain, ng mga binigti ng mga pagkain. At pangapat po, ang pagkain ng mga dugo. Yan na po ang ating apat na iniwan para sa atin ng mga hintil. Wala na pong ibang mga sinabi pa doon na mga sumunod pa tayo ng kung ano-ano mga kautusan na yan. Ang mga kautusan na yan, it is under us because we are over them, because we are already in the grace period and we are above the law. For us apostolics, we believe that because we have received the Holy Ghost, therefore we are above the law. And because the Holy Ghost teaches us on what to do, ang Holy Ghost po nagtuturo sa atin kung ano ang gagawin natin, therefore we are above the law. Amen? Hindi na po yan makapikto sa atin na gagawin mo pang magpatay, gawin mo pang magnakaw. Hindi po yan. Dahil yan po ay below the law na yan, below the grace period. Bakit mo pa gagawin yan? Dahil ang Holy Ghost ay nagtuturo sa iyo na mali yan. Paghawak mo pa lang sa isang bagay, i-remind ka ng Holy Ghost, mali yan. Huwag mong gagawin. Pag tuloy-tuloy mo pang ginawa yan, pag tuloy-tuloy mo pa tinignan na hindi naman dapat tingnan, the Holy Ghost will be grieved and the Holy Ghost will depart from you. Amen? Alis po Holy Ghost sa iyo. May isa tayong kapatiran doon sa Bacolod. Ang ginawa niya po, pumunta po siya sa kanyang kaibigan at sabi niya,
Pwede ba makahingi ng isang kilong bigas dyan? Wala na kaming bigas. Ibininta niya ang sarili niya in exchange sa isang kilong bigas. May sinasabi siya na isang bagay na nagpag-grieve sa Holy Ghost. Naramdaman niya po ang Holy Ghost umalis sa kanya. Amen. Nag-grieve. Nalungkot po ang Holy Ghost. Dahil ibininta niya ang sarili niya para lamang sa isang kilong bigas. Mula noon, bumalik na po siya sa kanyang mga sariling mga ginagawa dati. Nawala na ang gana niya na pumunta pa sa church. Let us be careful, mga kapatid. Katulad sa time ni Ananias at ni Sapphira, na si Ananias at Sapphira, ibininta nila kanilang lupa upang ibigay sa mga apostol. Ngunit pagdating po sa paanan ng mga apostol, binawasan po nila ang kabuuan ng kanilang bininta sa kanilang ari-arian. At sinabi ni Pedro, Ananias, ito ba ang kabuuan ng bininta mo? Sabi niya, opo, Apostol Pedro. Nang sinabi niya, opo, sabi niya, bakit ikaw ay nagsinungaling sa banal na Espiritu sa oras din yun namatay si Ananias? At pagkatapos po ng space na mga 3 oras, dumating naman si Sapphira. At si Sapphira tinanong din ang mga apostol. Kasi pagkatapos po na namatay si Ananias, ibinuhat lang siya ng mga young people at inilibing. Sa panahon pala na yun, ibang klase. Pag namatay ka, ilibing ka agad. Wala na pong mga tinatawag na burol-burol. Wala na tinatawag na imbalsamasyon. Dumating si Sapphira, sabi ni Apostol Pedro, Sapphira, ito ba ang ibinigay nyo na kabuuan ba ito ng inyong mga pangako, nang bininta nyo ang inyong ari-arian upang ibigay sa gawain ng Panginoon? Sabi ni Sapphira, opo. At sa oras din yun, namatay si Sapphira. Sabi niya, hindi mo ba alam, nakaalis lang ng bangkay ni Ananias? At bakit kayo nagkasundo na upang magsinungaling sa Holy Ghost? Ganyan na rin po ang dapat natin gagawin, mga kapatid. Magpatibay tayo, maging patibay tayo na pagpatuloy po pagsik ng Holy Ghost. At wag po natin hayaan na malungkot o magalit po ang Holy Ghost na sa atin. Sabi sa amen. Habang tayo ay gumagawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat, siya po ay magagalit. At kapag umalis na po yan, babalik ka po sa dati mong ginagawa. Kung ikaw ay sugarilo noon, mahilig ka sa sugal, babalik ka sa pagkasugal. Kung ikaw ay mahilig sa mga kung ano-ano mga bisyo, babalik ka sa bisyo. Dahil wala nang Holy Ghost na nagbibigay sa iyo ng suporta. Kaya, ito pong napakahalaga na manatili tayong tapat sa Panginoon hanggang sa wakas. Shall we say amen? Shall we say amen? Manatili po tayong tapat sa Panginoon hanggang kailan? Hanggang sa wakas. Ano bang ating hinihintay? Ang wakas po ay darating na kapag dumating na ang Panginoong Hesus. 1 Corinthians 15:51 to 55. Babasahin natin ito. Brother Nilo. Ito pong hinihintay natin na pangyayari. Ang 1 Corinthians 15:51 to 55. Praise the Lord, sabi po rito sa Tagalog. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo ay babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong mga kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkaagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat. Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon, o kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon, o kamatayan, ang iyong tibok? In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, and the dead in Christ shall rise first, and we who are alive shall remain, and be caught up together with them in the clouds, so as to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord forever.
sa isang kisap mata sa pagtunog ng trompeta o ng pakaka. Lahat po tayo ay babaguhin. Yung may mga Holy Ghost lang ito, mga kapatid. Kung wala kang Holy Ghost, wala ang zeal of the Holy Ghost in your body. Therefore, you cannot be changed. Kapag mga tao na walang Holy Ghost, hindi mo kasali dito. Sabi sa Amen. Once may Holy Ghost, ang tao, in a moment, in a twinkling of an eye, ito po ang katawang lupa natin na maagnas po, ay papalitan ng katawang di maagnas. Maganda, di ba? Ito ang katawan natin na may kasiraan, papalitan ng katawang di na masisira. Itong katawan natin na may kamatayan, papalitan ng katawan na di na mamamatay. For this mortal will put on immortality. Maganda, di ba? Superman ang labas natin. At kayang-kaya na natin sumalubong sa Panginoon papunta sa buhay na walang hanggan. Ito po ang tinatawag nating rapture. Amen. The rapture of the church. Hinihintay na po natin to. It will take place any time from now. Kailangan natin po maghanda. Handa na ba tayo? Handa na ba tayo? May na. Handa na ba tayo? Hindi pa tayo handa. Bakit? Marami pang walang Holy Ghost. Kaya kailangan natin mag-receive na ng Holy Ghost ngayong umaga. Sali sa Amen. Pero sa mga may Holy Ghost na at nagpatuloy na magiging tapat sa Panginoon hanggang sa wakas, handa na tayo. Sabi sa Amen. Amen. Pero sa mga tao na hindi pa nakapagpatuloy, kailangan bumalik na sa Panginoon. Amen. At bumalik na sa pagdalo, sa pagsimba sa church. Kaya umaga mga kapatid, let us try our best to receive the Holy Ghost. Sabi niya, if you drink this water, you will never be thirsty again. Kapag ikaw ay uminom ng tubig na ito, hindi ka na mauhaw magpakailanman. Ang tubig na ito mga kapatid ay ang Holy Ghost na sinasabi dito. Hindi po itong literal water. Uhaw na tayo. Kaya kailangan natin uminom ngayong umaga. The Holy Ghost is here right now. Seek the Holy Ghost this morning. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus.